Nakita ni Pangulong Tao ang nahulog na inukit na kahoy. Noon ko lang napagtanto, babae sa harapan ko. Ito ang tagapagligtas na hinahanap ko sa loob ng maraming taon. Batang babae na may maliit na batang lalaki. Huwag kang matakot, magiging maayos din si Kuya Shito. Napagkasunduan namin yon. Papakasalan mo ako paglaki mo. Mag-asawa kaming dalawa. Kahit nasaan ka man, hahanapin talaga kita. Ngunit kung patuloy kang nagtatago ng ganito, matutuklasan ka rin sa huli. Upang hayaan ang maliit na batang lalaki na makatakas, ang maliit na babae. Kaya tumakbo siya palabas para maakit ang atensyon ng mga masasamang loob. Hindi ko akalain na ang grupong ito ng mga kidnapper ay itinuturing na buhay ang pera. Nagtatakang nagtatanong kung nasaan ang maliit na bata. Hindi umimik ang batang babae. Agad na nagalit ang kidnapper. Patuloy na pumalo. Tumama sa mukha ang huling sampal. Tumutunog ang mga tainga. Nasaan ang kanyang ama na si Xiaoqi? Young Master Xiaoqi, ikaw lang nung pumunta tayo dito. Walang pakialam si Xiaoqi kung nasaan ka. Kahit hindi ko alam ang pangalan mo, dapat din kitang mahanap. Protektahan ka. Ang maliit na batang lalaki ay minana ang negosyo ng pamilya. Maging isang dominanteng presidente na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ngunit hindi siya sumuko sa paghahanap sa kinaroroonan ng batang babae. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ito ang aking huling paraan. 15 years kang nagtago ng 15 years. Sabihin mo sa akin, saan mo itinago ang batang babae na iyon? Anong pony? Binabalaan kita. Bitawan mo ako o tatawag ako ng pulis. Si Xiaoqi ay pinahirapan mo sa ganoong estado noon. Pinapasok lang ako. Xiaoqi ah. Ah, bakit mo? Tinalo mo ako hanggang mamatay. Huwag kang pumasok. Huwag kang pumasok. Alaala, alaala, umalis. Pumunta na mabilis. Tawag ka ulit. Namatay. Tumakas minsan. Isang hudyat para makauwi na. Tinamaan ako ng isang tao sa isang tenga. Hindi ko akalain na maibibenta ko ito ng maraming pera. Tumakbo. Ano ang pinapakinggan niya? Alienate siya sa iba. Ano ang sinabi mo? So na-recruit ba siya? Ah, Mahey, hindi ko talaga alam ito. Tingnan mo ito. Xiaoqi. Kamusta ang araw mo? Malaki ang pagkakaiba. Si Uncle Ming ay inampon ni Chen Sheng. Lahat ay tama. Yan Shi, ang kuripot niya talaga. Sa oras na ito, isang grupo ng mga bully ang pumasok sa bakuran ng batang babae. Isa pala siyang dissatisfied na anak dahil sa maraming utang sa pagsusugal. Isang bagay na walang kabuluhan. Hindi sapat na saktan ang kapatid mo. Gusto mo bang sirain ang pamilyang ito? Secretary, hindi mo ba naiulat? Yan ba ang presidente ng Peace Group? Hilingin sa kanya na tumulong sa pagbabayad ng 1 o 2 milyon. Paano kung hihilingin sa kanya na tulungan akong bayaran ang pera? Anong kalokohan? Kalokohan, wala akong gaanong oras para makipaglaro sa iyo. May mga paraan para hindi mabayaran ang pera. Mga kapatid, basagin mo ito para sa akin. Hahaha. Nang makita ito ng aking ama ay mabilis niya itong pinigilan. Anya, tiyak na babayaran nila ang pera. Ngunit malupit siyang pinalayas ng kalbong lalaki. Isang masamang matandang lalaki lang. Magkano ang halaga nito? Kung gagamitin niya ang kanyang magandang anak bilang isang mortgage. Walang pagtutol. Matapos marinig ito, Kuya Hao, walang kwenta ang anak ko. Huwag kang mag-alala, bigyan mo ako ng 1 buwan. Kahit basagin ko ang palayok at ibenta ang bakal. Ang iyong pamilya ay kumakain ng manok sa sira na ito. Bibigyan kita ng pagkakataon na nagbibigay sa akin ng pagkakataon. Mabuti ito. May kamay akong babalikan. Kung hindi, hayaan ang iyong anak na babae na sumama sa akin. Ano sa tingin mo? Huwag kang magalit. Ang pera upang itago mula sa aking anak na babae. Babayaran ko talaga. Sa tingin ko, gagamitin ko lang ang isang kamay mo bilang collateral. Ang iyong ina ay isang mabahong aso. Nakikita kong nag-ihaw ka sa halip na kumain at parusahan ng inumin. Ngayon, kukunin ko ang lumang bagay na ito at hubaran ka. Maging hari. Ano ka ba? Binigyan kita. Ano problema? Sabi mo, isa kang unfilial son. Ano ang gagawin mo? Pinalaki mo ako ng matagal. Kailangan kong magpasalamat ng marami. Xiaomi, huwag ka dito. Ngayon kilala ko na ang guro. Huwag kang pumunta dito.
Kahit sinong maglakas loob na hawakan ako, gusto mo bang mamatay? Sino ang iyong ina? Gusto kong magutom sa mga mabubuting gawa ko. Papatayin kita. Bobo. Anong ginagawa mo? Kung kaya mo, papatayin kita. Himinto. Sino ka? Para sa akin ay may kaugnayan ka sa pamilyang ito. Pupunta ako, pakiusap, itigil ang pakikialam sa negosyo ng ibang tao. Pero kailangan kong alagaan ang gagawin mo sa akin. Okay naman si Uncle Lai. Hindi ako natatakot. Nakikipag-ugnayan si Assistant Chen sa huling tao sa Jiangxing para ibigay ang kanyang tiyuhin. Si Tito ay, Ginoong P. Ikaw ang presidente ng P Group. Hammer, umamin ka ba sa maling tao? Ang pamilyang ito ay isang ganap na dukha. Marahil alam mo ang antas na ito. Alam mo ba, paano ko malalaman? Kailangan makipag-hangout sa iyo. Yan ang ibig kong sabihin. Part-time din ako. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaintindihan, hahaha. Gusto mong patayin ang kuya tao ko. Siya ay isang asong babae na ibinadala sa ospital. Hindi ba dahil kaya ni Emma Hay ito para lang sa kanya? Si Emma Hay ay nakatingin sa kotse mo. Sinira ng buong pamilya nila ang King. Dumating na ang ambulansya ni Uncle Fee. Ang paggamot ay mapanganib. Dalhin mo muna si Tito sa ospital. Tandaan na tawagan ang driver. Tayo, Fee. He, nagkamali ako. Pakawalan mo na ako. Huwag mong sabihing napakabait mo, pero nauuwi sa kapansanan. Isang walang pusong halimaw na katulad mo. Bakit mo? 把他眼角做光，让他想半辈子在牢里度过。不行，裴总，我错了，裴总，裴总，裴总，本人既然也查出来， Halika. 我就查，万事。 Mga tao. Hoy, huwag kang pumunta. Mayroon akong isang matandang lalaki sa itaas ko at isang binata sa ibaba ko. Ang mga naglakas loob na tumawid sa akin. Sayang naman kung patayin ka. Bigyan mo siya ng pahinga. Dahil sa mga kasalanan mo, hindi na niya ito gagawin para sa iyo. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ah, demonyo, demonyo. Bakit nahimatay si Uncle Yu? Gishu, ano ang pakiramdam mo kapag umalis ka? Ito ay isang ospital. Nasaan ang tatay ko? Nawalan ka ng malay sa ambulansya. Sinabi ng doktor na mayroon kang masyadong maraming panahon. Dumating ang papa mo sa kwarto. Jianghu Clinic sa isolation ward. MRP, salamat. 2 beses mo akong niligtas. Hindi ko nga alam kung paano ka babayaran. Hindi mo ba nakalimutan na niligtas mo rin ako sa elevator? 你不也救我？ Narinig kong sabi ng mga tao, yun. 云叔叔， Ako ay isang biolohikal na ama. 15 taon na ang nakalilipas. Hindi ako naayawan ng aking ama dahil sa pagiging bingi. Hindi na siguro ako makakaligtas ngayon. Eh di sabihin mo sa akin, makikita ka talaga niya. Sa tabing dagat sa timog ng lungsod. Muntik na akong malunod sa oras na iyon. Cheng Nanhai, kung saan kami nagpapakain. Malinaw sa hilaga ng lungsod. Mukhang hindi naman talaga siya madamot. Nag-overthink lang ako. MRP, oras na para umalis tayo. Bakit? Nasaan ang bagay? 怎么了？ Ayos lang. Kung 你 kuripot 的 ka 手 lang. 机该更好。 Gusto mo bang hilingin ko kay MRP na tulungan akong mahanap si Brother Shito? Xiao Chen, pakiusap sa Departamento ng Human Resources na bigyan ng mapayapang posisyon si Yunji. MRP, hindi mo ba inalis?
Siya at si Xiaoqi ay matagal ng pareho. Umaasa ako na kapag nakatagpo ng mga paghihirap si Xiaoqi, pakainin si tatay. Nakuha ko na ang mga accessories. Lumapit sa Pangulo. Paibigin ka niya. Itigil lamang ang pagbanggit kung ano ang orihinal na intensyon. Prisoner of labor camp all the way. Kahit lumabas siya, hindi na ako magkakaroon ng anumang bagay sa kanya. Nandito si Anmape. Lahat ng kasamahan sa sekretariat ay sumunod sa akin pababa para batiin sila. Bakit kasama nitong asong ito si MOP? Sino siya? Mukhang malapit na malapit ang relasyon niya kay MOP. Halos masugatan si MOP dahil sa isang bingi. Siya kaya? Siya yung taong gusto mo. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Buong araw akong nagtrabaho ng gusto. Ito rin ba ay isang kumpanya? Hindi naman sa nagchichismisan ka. Kung gusto mong magsismis, matagal pa. Si Uncle Yu at ang babae ni MOP ay maaari lamang maging ako. Hamunin ko ang sinumang lalapit kay MOP. Napakagaling, Yu. Mukhang hindi ko na kailangan gumawa ng aksyon para harapin ka. Kiki, nasaan ang file na nabanggit mo? Sa mismong archive. Hanapin mo ito para sa akin. Siguro naka-film na ako doon dati. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagsasabi ng nangyari ngayon kay Fang Kiki? Sabi mo naglakas loob kang nakawin ang lalaking gusto ko. How dash you accept this little retribution? Tulong, may lalapit ba sa akin? Tulong. Nalaman ni MRP ang lahat, yung mga maliliit na bagay tungkol sa mga hotel trafficker. Itapon mo na lang sa dagat. 15 taon na ang nakalilipas. Hindi ako naayawan ng aking ama sa pagiging lalaki. Kung ang tatay ko, malamang hindi na ako buhay ngayon. Then tell me kung saan mo siya nakilala. Sa tabing dagat sa timog ng lungsod. Muntik na akong malunod. Alam kong si Yunshu ay si Xiaoqi. 云舒就是小七。 Huwag mong sabihin. May apoy sa itaas. Huwag sabihin, huwag 云 sabihin. 舒， Bakit? Yuyu, G, P at Yuyu. Hindi ko alam kung paano ko nasunog ang archive room. Sa pagkakataong ito, mahalaga ang buhay ng tao. Ang papel na iyon ay mahalaga. Yuyu, kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin. Yushu, nasaan ka? Yushu. Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin okay lang, tara na. Maglakad. Mag-ayos ka lang. Pelo, nasaktan ka. 受伤了。 Bumalik ka sa bahay ni Pe. Ang sunog na ito ay hindi isang aksidente. Tingnan mo ang pagsubaybay ng iyong ama. Kailangan nating mahanap ang taong bumugbog sa kanya hanggang sa buto. Ginoong Pe, huwag kang mag-alala, gumamit lang ng usok si Miss Yu. Bilang karagdagan, ang takot ay humantong sa paglipat sa isang pagkawala ng malay. Okay lang kung magpahinga ka ng kaunti. Pero itong sugat mo sa likod, mas mainam na harapin ito sa lalong madaling panahon. Okay lang, may ipapakuha ko sa assistant ko mamaya. Bawasan lang ang pamamaga at iyon na. Hintayin mo akong pumunta. MRP, hindi kita pinag-uusapan. Paano kung may mangyari? Paano ko ipapaliwanag sa chairman? Hindi mahalaga. Hindi siya nakatulog. Nangako ako sa kanya na pupunta ako. Oo nga pala, tulungan mo akong kumuha ng 2 bote ng alak para patayin siya. Hindi mo dapat ipaalam sa matanda ang bagay na ito.
Naiintindihan mo ba? 好， Huwag mo akong sisihin kung wala na ang relasyon natin. Okay lang, andito naman ako. Sasamahan kita. Ang munting buhay na ito ay hindi magiging ganoon. 我是那条